Good morning sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ang bilis ko talaga ng pag-ikot ng panahon ano, yung mga taong ibinababa nung ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Siya na ang inaangat ngayon. Ganun ang gulong ng buhay ano, minsan nasa ibaba ka, minsan nasa itaas. Gumugulong lang ho mga kaibigan. At nasa atin ngayon ang pagkakataon dahil sunod-sunod ang panalo ng mga Duterte. Sunod-sunod mga kaibigan, ano? Bakit ikanyo? Dahil kahapon, hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na ibinasura po ng Quezon City Prosecutor's Office dahil po naman sa kawalan ng sapat na ebidensya ang mga kasong direct assault, disobedience at grave coercion laban po kay VP Sara Duterte at sa kanyang security detail mga kaibigan. Kung maalala po ninyo, I think that was 2 months ago, somewhere in Quezon City. Around mga November po yun, mga kaibigan ho. Ang reklamo ay inihain ni Dr. Van Jason Villamor ng Philippine National Police o PNP Health Service noong November 2024 matapos po naman ang insidente ng komosyon habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Napanood siguro ninyo ang coverage ng mga iba't ibang media organizations dyan sa Pilipinas. Mga kaibigan, babasahin ko lamang po sa inyo yung desisyon ano. Wherefore, in light of the foregoing considerations, they complained for violation of Article 148 of direct assault, Article 151 disobedience to authority, and Article 286 of grave coercion, all of the revised penal code against respondents Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio and Colonel Raymond Dante Petina is recommended to be dismissed, ibinasura, dinala sa inidoro mga kaibigan. No? Ang dahilan for failure to sustain a finding of free or prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ayon po dun sa resolusyon ng korte mga kaibigan. Ano? Inirekomenda nga po ang pag-dismiss ng reklamo laban sa mga John Does and Jane Does pero without prejudice to refiling once their identities and whereabouts are ascertained. Mga kaibigan, idinagdag pa ng Office of the City Prosecutor ang paglalagay ng kamay sa dibdib at pagtutulak ay hindi maituturing na attack of physical force. Parang umano makategoryang direct assault, the laying offense or the use of physical force must be serious. Hindi mo naman may iwasan talaga yun eh. Kapag ka maraming tao, crowded ho yung lugar, nagkakagulo yung tao, may komosyon, mapipigilan mo ba yung sarili mo? Paano kung gano'n nga, malambot nga lang yung paglagay mo ng kamay mo sa dibdib o kaya sa balikat ng isang tao, naitulak ka dahil nga may komosyon. Paano masasabi yun na persahan mong itinulak? Hindi rin naman ikaw ang nagtulak, kundi yung tao na nagtulak sa'yo. Kumbaga parang naging instrumento ka lang. Parang gano'n ang nais palabasin ho nito mga kaibigan, no? Itong resolution na ito. Si Atty. Lopez mga kaibigan, kung maalala ninyo, ay pinatawan po ng contempt ng House Committee on Good Government at pinakulong sa detention center ng Kamara de Representantes kung saan ay sinamahan siya noon ni VP Duterte. Pero magugunita mga kaibigan na nung ililipat na ito sa correctional facility, nagkaroon po ng panic attack si Lopez kaya dinala ito doon po naman sa pagamutan. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung Veterans Memorial Medical Center. Ang problema ho kasi nito, mahilig magmadali yung mga tao eh. Mahilig sumakay sa mga issue. Or baka ho may nagsulsul doon sa mga pulis na yun, nakasuhan nyo.
para lalong madiin ang taong 'yan. Hindi natin maiwasang isipin gano'n ng ating mga kababayan, ano, dahil gustong-gusto ngang idiin si VP Sara Duterte. So, lahat na lang ng katiting o katiting na makikita nila na kahit naman hindi labag sa batas, o ay ididikit nila kay VP Sara para lang madiin, mga kaibigan. May nagsulsul malamang dito sa dalawang ito, para maghain ng kaso laban kay VP Sara. Eh, eto sungal-ngal sila, supalpal sila, mga kaibigan, para silang sinampal nito na magkabilang pisngi nila dahil wala ng sapat na ebidensya. Hain kayo ng hain ng kaso, for what? Anong dahilan kaya hain kayo ng hain ng kaso kay VP Duterte? Um, sa inyong sarili lang ba yun o may nagsulsul sa inyo para lalong madiin ang Vice President? Ayan o, ibinasura. Tatlong kaso, mga kaibigan, malinaw pa sa sikat ng araw. Basura, nasa inidoro ang mga kaso ng kriminal laban kay VP Sara, mga kaibigan. Eh, anong aasahan nun natin? Hindi natin hindi natin alam. Pero dahil diyan sa mga impeachment complaints na yan sa Kongreso, na minadali din, mga kaibigan, minadali, na hanggang ngayon hindi umuusad, baka sa susunod na mga panahon ay magfi-fizzle out na lang yan dahil walang susuporta, eh. Parang maglalahong parang bula yung mga impeachment complaints na yan na inihain sa Kongreso kay VP Sara. Eh, hindi pa nga umuusad yung tatlo, eh, meron ng pinalulutang na pang-apat daw. Nakakatawa naman kayo. Nag-ugat din naman yan dahil sa pagmamadali ng Quadcom o na imbestigahan ng Office of the Vice President tungkol daw sa paggastos o paglustay sa pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ni-railroad ng Kongreso, sinortcut nila yung proseso. Eh, samantalang yung ahensya ng pamahalaan na dapat na yun ang kanyang gagawin, i-audit yung tanggapan ng pamahalaan, eh hindi pa tapos yung kanyang gawain. Eh, gusto ng saklawan ng Kongreso yung gawain ng COA. O ano nangyari ngayon? Dahil doon sa minadali niyang investigasyon na hindi naman trabaho, nagmadali yung mga ibang sangay ng Kongreso, Minorya, Makabayan Black, mga komunista dyan sa Kamara, nagmadaling maggain, mga kaibigan, ng ng impeachment complaint laban kay VP Sara. O anong nangyari ngayon? Hindi umuusad. Sunod-sunod ang panalo ng ating VP, mga kaibigan, And kahapon din, through Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab, naghahain po sila ng petisyon dyan sa Korte Suprema. Petisyon para hingin na ideklarang unconstitutional, illegal. Yun po namang nilagdaang 2025 General Appropriations Act ng mga kongresista, senador, at maging ng Pangulo ng bansa itong si BBM. Abay, yan ang tunay na trending. Yan ang tunay na trending, sunod-sunod ang panalo. Nasa mga Duterte ngayon ang pagkakataon. Kaya sunggaban, mga kaibigan. Kaabang-abang ang mga susunod na mga pangyayari. Sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Raj Filipino UK, Kape at Balita, mag-subscribe naman po kayo para sa mas maraming video na ating gagawin. Maraming salamat po. Anumang oras at nasaan man kayo naroroon, isang magandang oras po sa inyo at ingat po lagi. Bye for now. Ako po si Buddy Bernardino.